sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos ang masaya, pagkat sa piling niya tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad ka naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. darating pa ba yung iba? Dapat kanina pa tayo nagsimula eh. Wala namang pong nag-text sa akin, Kuya Eric, kung mahuhuli po sila o yung di pupunta. Sa akin nga din eh. O siya, sige, magsimula na nga tayo sa pag-aaralan natin. Kuya Eric, pasensya na po, late po ako. Mabuti nakahabol ka. Tara, start na nga tayo. Wait po! Nag-start na po ba kayo? Magsisimula na nga sana eh. O, pwede na ba tayo mag-start? Hello po. Hi, Kyla. Late ka din. Pasensya na po. Nag-start na po ba kayo? Hindi pa naman, pero kanina pa namin kayo iniintay eh. Naku, Kuya Eric, cause of delay po ata kami. Pasensya na po, talagang traffic lang po talaga papunta dito. Mabuti na nga lang at nandito na kayo. Dahil itutuloy na natin ang kahalagahan ng pagiging maagap at pagpapahalaga sa oras. Di ba? Kaya alam nyo, maraming mabuting maitudulot sa atin ang pagiging on time o maagap. O tingnan ninyo ang isang halimbawa sa Biblia. Yung mga langgam, naghahanda ng pagkain sa tag-init para may makain sila pagdating ng taglamig. So, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Kawikaan 6:6 hanggang 8. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Ngayon, kunin natin ang karunungan sa mga langgam. Dahil maagap sila, ibig sabihin, nagsasamantala sila sa oras. Kaya marami silang natitipong pagkain habang tag-init. Meaning, kung maaga sana kayong dumating, mas marami sana tayong mapag-aaralan. At napahalagahan din natin yung maagang nagpunta rito. Pagsisikapan na po namin na laging dumating ng maaga. At yan ang ating verse of the day. Alam nyo ba mga bata, yung pagiging late o yung hindi pagiging punctual sa iba't ibang gawain ay mayroong malaking epekto sa atin. Hindi lang mismo sa inyong mga na-late. Ano po, Kuya Eric?
Yan nga ang pag-aaralan natin ngayon. Ano ba ang maaaring maging epekto kung di natin magawa ang pagiging punctual? Yan ay abangan ninyo sa pagbabalik ng KNC Show! I'm Sid Kapulni reporting news from around the world. Throughout October, children in 6 of Derby's schools started to regularly eat breakfast for perhaps the first time in years, thanks to an initiative instigated by Derby City Council and leading city entrepreneur Kavita Oberoy OBE. Kavita, the managing director of Oberoy Consulting, said that it costs a little to ensure a child has breakfast every school day. She said that if children are properly fooled in the morning, their ability to learn may improve and knock-off effects will be seen in exam results. In the long term, they expect the breakfast to improve students' punctuality and provide more energy so children can engage and concentrate longer, which will ultimately improve their behavior, as said by Neil Wilkinson, executive head teacher of the Bemrum School. Other schools taking part in the scheme are Derwent Community School, Springfield Primary School, St. John Fisher RC Primary School, Ashcroft Primary School, and First Estate School. Until next time, I'm Sid Kapulni reporting news from around the world. Magandang araw mga bata! Noong nakaraan ay napag-aralan natin ang kahulugan ng amorphic at organic shapes. At ang mga ito pala ay madalas natin ginagamit sa pagguhit. Ngayong araw, pag-aralan naman natin ang isang nakakatuwang uri ng painting na ginagamitan ng maraming linya. Ang tawag dito ay line painting. Dito nakilala ang pintor na si Geoff Slater. Tara mga bata, umpisa na natin ang ating pagpipinta ng line painting. Kaya ihanda na ang mga kailangan nating gamit tulad ng cardboard paper, at color pencil. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Sa gagawin kong pagguhit ngayon, gagamit ako ng color pencil bilang medium sa paggawa ng line painting style. Si Geoff Slater ang isa sa kilalang gumagamit ng style painting na ginagamitan ng mga linya. Siya ay pinanganak taong 1969. Pero nag-umpisa ang kanyang career sa pagpipinta sa kalagitnaan ng mga 1990s. Sa paggawa ng ganitong uri ng teknik, gumuhit muna ng image ng ating object. Maglagay ng mga linya sa pagitan ng bawat kulay. Ang mga linya na ginawa natin ay hindi lalagyan ng kulay. Tuloy lang ang paggawa ng image habang nadadagdagan ng mga linya sa pagitan ng mga kulay hanggang sa makabuo tayo ng obra na ang pangunahing mapapansin ay mga linya na nasa pagitan at naghihiwalay sa bawat kulay. Ang ganitong uri ng painting style ay karaniwang ginagamitan ng watercolor bilang medium sa pagkulay. O yan kids, ganito ang itsura ng line painting. Pero syempre mas maganda pa rin ang gawa ni Geoff Slater. Maaari natin pagsanayin gawin ng ganitong style ng painting. Bukod sa maganda ang kalalabasan nito, nakakaliw pa itong gawin. Kung loloobin ni Diyos, muli tayong magkita-kita at samahan niyo ulit ako sa susunod upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Magandang araw po, Asik Umali. Magandang araw din sa iyo, Bensi. Ano po ang mangyayari kung hindi po kami magiging punctual? Bensi, maraming masamang epekto ang maaaring mangyari pag hindi tayo
marunong tumupad sa oras. Kung sa paaralan lamang, halimbawa, hindi ka magpapasa sa tamang oras ng iyong mga takdang aralin na inaasahan ng iyong guro, ay maaari kang hindi makapasa doon sa iyong subject o kaya magiging resulta ng mas mababang grado. Kung ikaw yung mahuhuli sa pagpasok mo, baka mamaya may pagsusulit o may mga mahalagang bagay na tinatalakay ang guro na hindi mo narinig at hindi naman pwedeng ulitin dahil para sa'yo lamang na ikaw ay nahuli at yung iba naman ay nasa tamang oras, hindi mamimiss mo lahat itong mga bagay na ito. Paaralan, maaring missed opportunities, maaring nasa trabaho ka na, nakikita na hindi ka punctual, ay maraming mga bagay. You may be bypass for promotion dahil wala sigurong may gustong pinuno ng isang tanggapan na parating nahuhuli at hindi marunong mag-obserba ng tamang oras. Mga ganyang bagay, Bensi, ang maaari mangyari kung ang isang tao ay hindi marunong tumupad sa kanyang salita, lalong-lalo na sa usapin ng oras. Ang dami po palang negatibong epekto o resulta ng hindi pagiging punctual. Tulad nung nangyari sa akin, nadadama yung iba mo pang gagawin kung una pa lang, late ka na. At pati na ang kapwa natin ay nadadamay sa pagiging late. Sorry po, Kuya Eric. Sisikapin namin hindi na maulit. Ipakita niyong kayo'y isang responsabling bata. Na kahit bata pa lang kayo, ay nag-o-observe na kayo ng kahalagahan ng inyong oras, maging ng inyong kapwa. Opo, Kuya Eric. Gagawin po namin yan sa awat tulong ng Diyos. Maganda yan, Bensi, Kyla, and Angelica. At syempre, pati rin tayong lahat, maging ng mga manonood natin. At ngayon, ituloy na natin ang ating Bible story. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang pagbabasbas ni Isaac kay Jacob. Nakuha po ni Jacob ang basbas ni Isaac na kanyang ama. At nagtagumpay po siya sa halip na si Esau ang mabasbasan. Oo, at pagkaraan nga ng mga bagay na iyon, ito naman ang naging reaksyon ni Esau nang makuha ni Jacob ang basbas ni Isaac. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Henesis 27:30 hanggang 45. At nangyari, pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagya ng kaaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid, na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain, at dinala niya sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama, "Bumangon ang ama ko, at kumain ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." "Sino ka?" "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, "Sino ngayaong kumuha ng usa at dinala sa akin, at ako'y kumain yaon bago ka dumating, at aking binasbasan siya? Oo, at siya'y magiging mapalad." Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at ng di kawasang kapanglawan. At sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo ako! Ako naman! O ama ko! Naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo. Hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob, sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa? Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito, kanya kinuha ang basbas sa akin. Hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? Narito, inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya'y ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya. At sa iyo'y ano ngang magagawa ko ngayon,
Anak ko, wala ka ba? Kundi isa lamang basbas, ama ko. Basbasan mo ako. Ako naman. O ama ko. At humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka at mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya. at kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Esau sa sarili, Malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. at ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebeka. At kanyang pinasuguan at tinawag si Jacob na kanyang bunso at sa kanya'y sinabi, Narito, ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo na inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas ka hanggang kailaban na aking kapatid sa Haran at dumuon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid, hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? Naku, nagalit po pala si Esau at kinapuotan niya si Jacob nang malaman niyang kinuha po ang basbas ng kanyang tatay na si Isaac. Kaya gusto niyang saktan ang sarili niyang kapatid. Kaya inutusan ni Rebeka si Jacob na tumakas nang malaman niya ang balak ni Esau para na rin sa kabutihan ng kanyang mga anak. Ano po ang nangyari sa pagtakas ni Jacob? Yan naman ang abangan ninyo na ating aalamin sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Huwag kayong absent. Kung hindi tayo magiging punctual, may mga gawain tayong maapektuhan. Kaya habang bata pa, pagsanayan na natin ang pagiging punctual. Disiplina yung punctuality sa isang tao. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng 1 Korinto 14:40. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Kuya Eric, ano po ba ang dapat namin gawin para maging punctual? Sa susunod kung loloobin ng Panginoon, aalamin natin ang mga tips para maging punctual. Abangan niyo yan! Ako'y may karapatan na marinig sa aking sasabihin. Ngunit may pananagutan ka ring makinig sa sasabihin ng iba. Ako'y may karapatan sa edukasyon upang maglumaking Pero dapat naman na ika'y magsikap sa iyong pag-aaral.
na maingatan ang kapwa mo kabataan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang, sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Pagmamahal at paggalang sa kapwa'y tungkulin natin. Kahit bata ka man, kahit bata pa man. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang, sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang, sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Ang mabuting daan. Hanggang dito mga bata, sa susunod kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng